Nagpalipad ang Russia ng rocket missile at inahanda nito ang mga iba't ibang istasyon malapit sa kanyang mga kalaban, ang NATO, gayon din ang Amerika. Kasama ng NATO o ang North Atlantic Treaty Organization ay inahanda rin ang isang malaking bakbakan laban sa Russia at maging sa buong mundo. Maging sa China ay inaayos nito ang kanyang buong puwersa patungo sa isang napakalaking invasion sa Taiwan, habang ang Taiwan ay nag-iensayo sa pinakamalaking bakbakan nila sa kasaysayan ng kanilang nasyon patungo rin sa ating bansa, ang alyansa ng Amerika, Australia, Canada, Japan at marami pang iba ay hinahanda rin ang ating bansa sa isang malaking bakbakan kontra sa China. At kamakailan ay nagpalipad nga ang Pilipinas ng kanyang mga missile patungo sa Ayungin Shoal na ikinatakot ng bansang China. Gayon din sa North Korea, nagpalipad ito ng kanilang mga missiles patungo sa border ng South Korea at nagbanta pa si Pangulong Kim Jong-un na kanyang buburahin daw sa mapa ang South Korea. Ang mga digmaan na ito at balibalita ng digmaan ay umiiral sa lahat ng social media at mga balitaan sa buong mundo. At marami ang nagsasabi na ito na ang senyalis ng katapusan ng mundo. Ngunit ano nga ba ang binabanggit ng banal na kasulatan patungo dito? Mateo 24 verse 6. Makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang tanong ay, paano natin malalaman na tayo ay nasa katapusan na ng mundo? Ating pag-usapan ang bihirang pinag-uusapan na propesiya ng ating Panginoon Hesus bago siya pumunta sa langit na binabanggit sa Mateo 24. Halika, atin itong tignan, mga kaibigan. Ang kwentong ito ay nang si Jesus kasama ng kanyang mga alagad ay naglalakad patungo sa gusali ng templo ng Jerusalem. Mateo 24, lumabas si Jesus sa templo at habang naglalakad, nilapitan siya ng mga tagasunod niya at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi ni Jesus, tignan ninyo ang lahat ng iyan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, magigiba ang lahat ng iyan at walang maiiwang magkapatong na bato. Kung ating mapapansin sa konteksto na ito, binabanggit ng ating Panginoong Diyos ang patungkol sa pagkawasak ng templo, ngunit binabanggit sa kasaysayan na nawasak na ang templo sa Jerusalem nang sinugod ng mga taga-Roma ang Jerusalem noong 70 CE. Ngunit kung ating titingnan, hindi patungkol sa paglusob ng mga Roma ang binabanggit ng ating Panginoon Hesus. Binabanggit sa verse 3, habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga Olibo, lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo at ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo. Mga kaibigan, ang Mateo 24 ay isang napakahalagang propesiya ng ating Panginoon Hesus patungkol sa katapusan ng mundo. At ito ang mga nakakamanghang sagot ng ating Panginoon Hesus patungkol sa mga sinyales na tayo ay malapit na sa katapusan ng mundo. Verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot, kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Verse 7, sapagkat magdidigma ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya.
kapupuotan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maililigaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ito ang mga sinyalis ng malapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos na kung ating babalikan ang mga bagay na binanggit ng ating Panginoong Hesus ay nangyayari na sa kapanahunan natin ngayon. Mga lindol, kasamaan ng tao, mga huwad na propeta, mga tagutom, mga kapighatian, mga taong tumalikod sa pananampalataya at kapupuotan ang kapwa nila mananampalataya, pagkaparusa at kamatayan sa mga taong naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ito ay hindi pa ang huling sinyalis sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Atin ngang tunghayan ang huling sinyalis sa verse 14. Ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Maraming mga bansa ngayon ang hindi naniniwala sa ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Ngunit hindi katulad noon na mahirap ipalaganap ang mensahe ng katotohanan ng ating Panginoon Jesus. Sa panahon natin ngayon, napepenetrate na kahit ang mga komunistang bansa na hindi tumatanggap ng pagkakristyano. Lumalaki ang mga bilang ng Kristiyano ngayon at ang lahat ay nakakatanggap na ng mensahe. Maging ang mensahe ng katotohanan sa ating channel ay isang medium din upang maipahayag ang katotohanan ng kaligtasan sa buong sanlibutan. At dahil dito, darating na ang katapusan. Verse 21. Sapagkat sa mga panahong iyon, makakaranas ang mga tao ng napakatinding kapigatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon, at wala nang mangyayari pang ganun kahit kailan. Tumitindi ang hirap sa buong mundo at maging ang mga temperatura ng ating mundo ay tumitindi rin. Dumadami ang namamatay dahil sa kahirapan. Ngunit ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Magiging maikli lamang ang ating paghihirap, kaibigan. Verse 22. Kung hindi paikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay. Ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paikli niya ang panahong iyon. Verse 23. Kapag may nagsabi sa inyo narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat lilitaw ang mga ditunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at kababalaghan upang malinlang kung maari pati ang mga pinili ng Diyos. Tandaan ninyo ang mga ito. Binibigyan ko na kayo ng babala habang hindi pa nangyayari ang mga ito. Kaya kung may magsasabi sa inyo, naroon ang Kristo sa ilang, huwag kayong pupunta roon. At kung may magsabing nariyan siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran na makikita ng lahat. May kasabihan na kung saan may bangkay, doon nag-uumpukan ng mga buwitre. Kaibigan, binabanggit sa verse 27, ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay katulad ng isang kidlat na magliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran. At hindi ito isang sikreto sapagkat makikita ito ng lahat. Verse 29. Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kanilang landas. Pagkatapos makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik, at maghinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kalulahatian. Sa malakas na tunog ng trumpeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Kaibigan, ito ang pagdating ng ating Panginoong Diyos at ang mga sinyalis ng kanyang muling pagdating at ng katapusan ng mundo. Ang tanong ay, nakahanda ka na ba, kaibigan? Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga pangarihan naming Diyos, kami po'y nagagalak sapagkat nakita po namin, Panginoon, ang katotohanan. Ang katotohanan ng mensahe ng ebanghelyo ng aming Panginoong Diyos na malapit na pong maganap ang iyo pong muling pagdating.
na aming inaasahang mga anak po ninyo, ay nais po namin itong panghawakan. Natulungan kami, Panginoon, na maging kabahagi sa inyo pong muling pagdating. Tulungan kami, Panginoon, na laging ialay ang aming buong puso sa inyo. Pakalinisin kami sa lahat ng aming pagkakasala at laging panghahawakan ang pananampalataya ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Diyos na hindi niyo po kami lulubayan hanggang sa kawakasan ng mundo. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong walang sawang grasya na ipinapaabot sa inyong mga anak upang kami maging handa sa malapit na po ninyong pagdating. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.